Sino si Jesus ayon kay Arius? So ang devotion po natin ngayon ay patungkol po sa Arianism. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 daily devotions. So ang ginagawa po natin this year, dahil ito po ay seminary edition, ako po ay nagbibigay ng tour, travel. Nagta-travel tayo. We're navigating the world of seminary. So ngayon pong araw, ang topic natin ay Arianism. Bago po tayo tumungo sa definition ng Arianism, na gusto ko lang i-introduce muna sa inyo si Arius. Si Arius, siya po yung pinagmulan or masasabi natin na founder of Arianism. So si Arius po, hindi siya naniniwala na si Jesus ay Diyos. Si Arius po ay nabuhay noong mga, sabi rito, in the mid 200 CE. At very controversial po ang tao na ito. Siya po ay pinanganak sa Libya at naging leader ng church sa Egypt or Alexandria, Egypt. So ano ba yung Arianism na kumbaga nakilala because of him? Arianism is a 4th century heresy. Pag sinabi po nating heresy, maling katuruan. So yung Arianism, parang isipin niyo po, lumalaganap ito na some kind of religion na mali yung katuruan. Ano po yung katuruan nila? So sabi dito, 4th century heresy named after Arius that denies the full divinity of Christ. So ito po yung maling katuruan na itinuturo ni Arius na si Jesus ay hindi Diyos. It denies, or Arianism denies, the full divinity of Christ, teaching that Jesus was created by God, na ang ating Panginoon Jesucristo ay nilikha lang ng Diyos, and therefore not co-eternal or of the same substance as the Father. Ibig sabihin, si Jesus, hindi siya kapantay ng Diyos, hindi siya, kumbaga, kapwa walang hanggan, katulad ng Diyos. Kasi yung God the Father, alam natin, walang hanggan. So sabi ni Arius, si Jesucristo, hindi siya eternal. Nilikha lang siya ng Diyos. Now, yung verse po na ating tatalakayin, wag mong mula po sa Philippians chapter 2, verse 6 through 7. And by the way, sa Bible po, sa New Testament, hindi naman issue kung Diyos si Kristo eh. Hindi ganun kalaking issue yon. Sa mga Hudyo, issue yon. Pero sa kabuuan, sa Roman Empire, sa mundo nila during that time, hindi issue yung pagka-Diyos ni Kristo. Actually, yung issue ay yung pagkatao niya. Sa makatuwid, nung unang panahon, lalo na sa New Testament, ang dinedepensahan talaga ng mga apostol ay kung papaano si Kristo nagkatawang tao at naging tunay na tao. Kasi po sa yung mga kalaban ng mga Kristiyano long time ago, naniniwala sila na si Kristo ay Diyos. Ang hindi nila mapaniwalaan ay si Kristo ay nagkatawang tao. So sabi dito sa Philippians chapter 2 verse 6 through 7, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. So ang ating Panginoong Jesucristo, sabi dito, being in very nature God. Ibig sabihin, Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi niya itinuring na maging kapantay ng Diyos. Bakit? He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Nagkatawang tao siya. Sabi dito, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan, ang pagiging kapantay ng Diyos. Ibig sabihin, kapantay siya ng Diyos. Pero nung nagkatawang tao siya, ibinaba niya yung kanyang sarili at nagpasakop siya sa Diyos Ama, nabuhay siya bilang tunay na tao. Sabi dito, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. Bakit? Kasi ililigtas niya yung tao. Kaya kailangan niya maging katulad natin. Siya yung bumaba. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya sabi po rito sa 1 John chapter 4, 2 and 3. Sabi rito, ang bawat espiritong hindi kumikilala na si Jesucristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay hindi mula sa Diyos. So, dito malinaw na si Jesus nagkatawang tao sa kanyang pagparito. Ibig sabihin, before nagkatawang tao, bago magkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, talaga siya ay Diyos at kapantay ng Diyos.
Siya ay nagpakumbaba lamang. No? Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos upang maging tunay na tao. Kaya masasabi natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos, tunay na tao. Fully God, fully man. Truly God, truly man. So ang ating Panginoon Jesucristo ay God-man. So ito po yung teaching natin ngayong araw. Jesus Christ is fully God, co-equal, and co-eternal with the Father. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay tunay na Diyos, kapantay ng Diyos, at kapwa walang hanggan katulad ng Diyos Ama. Kaya pag nagbasa po tayo ng mga verses sa Bible, like John 1:1-3, sabi dito, in the beginning was the Word. Sa pasimula pa, nandun na ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung Word. Nang sa pasimula ay naroon na ang salita. Si Jesus po yung salita. Kaya maganda kung basahin natin ito, palitan natin yung salita ng Jesus eh. So try po natin. Nang pasimula ay naroon na si Jesus. At si Jesus ay kasama ng Diyos. At ang Diyos, at ang salita, si Jesus ay Diyos. Bakit? Paano po natin alaman na yung salita ay si Kristo? Kasi sabi po sa verse 14, naging tao ang salita. The Word became flesh and made His dwelling among us. At nakasama natin. Kaya po sa simulat sa pool pa lang, yung Diyos Ama at Diyos Anak magkasama na. Pero hindi po marami ang Diyos. Isa lang po ang Diyos. So Jesus Christ is fully God, co-equal, co-eternal with the Father. Kaya pag nagtinignan niyo po yung mga verses, no, hindi na po natin babasahin. Pero makikita niyo po rito na yung Diyos Ama, sinasabi niya, I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. And then sabi dito, I am the first and I am the last. Yung Diyos po yung nagsasabi niyan, I am the Alpha and Omega, says the Lord God. Pero at the same time, si Jesus, yun din ang sinasabi niya. Dito sa Revelations 1:17-18, I am the first and the last. I am the living one. I was dead. And now look, I am alive forever and ever. Sino po yung namatay, muling nabuhay? Si Kristo. At si Kristo po yung nagsasabing, I am the first and the last. And then, dito rin po sa Revelations 2:8, sabi dito, these are the words of Him who is the first and the last, who died and came to life again. Revelations 22:13, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sino po yan? Si Jesus Christ. Kaya yung kiniklaim ng Diyos Ama ay kiniklaim din ni Jesus. Si God yung Alpha and Omega, si Jesus Christ din yung Alpha and Omega. Kaya si Jesus Christ is fully God, co-equal and co-eternal with the Father. Katulad po nito sa Philippians chapter 2 verse 6-7 na ang Panginoong Jesucristo He is in the very nature God at siya ay kapantay, ang pagiging kapantay ng Diyos. Hindi niya grinaspe, hindi niya pinanghawakan, subalit hinubad niya yung pagka-Diyos niya at nagkatawan tao. So number 2 po, a proper understanding of the Trinity guards us against false teachings. Pag naunawaan po natin na meron lang isang Diyos, yung Diyos na yun may tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit, magagwardyahan po natin yung ating pananampalataya mula sa mga false teachings kagaya ng Arianism. Yung Arianism po, bagamat ito ay noong una pang panahon, hanggang sa kasalukuyan meron pong mga relihiyon na katulad ng Arianism. Yung mga relihiyon na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Marami po niyan. Mga naniniwala na si Jesus ay sa New Testament lang, ipinanganak lang siya, doon nagsimula yung buhay niya. Mga relihiyon na naniniwala na si Jesus ay nilikha lamang ng Diyos Ama. So dito po sa devotion natin na to, makikita natin, meron talagang Trinity. Isang Diyos na may tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit. So number 3 po, the divinity and humanity of Christ are both essential for our salvation. Yung pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo ay importante sa ating kaligtasan. Bakit po? Yung Diyos kasi kaya magligtas, pero yung tao hindi. Kung si Jesus ay tao lang, hindi niya kaya magligtas. Pero dahil siya ay Diyos, He is able to save. Ang problema, yung Diyos hindi pwedeng mamatay. Pero yung tao pwedeng mamatay. Para mailigtas tayo sa ating mga kasalanan, kailangan mamatay ang Panginoon Jesucristo at muling mabuhay. Kaya kailangan talaga natin ng Savior na God and man. Someone who is able to save, He is God. And someone who is a man who can die.
Kaya po yung God-man, ang ating Panginoong Jesucristo, He died in order to save us. He died and resurrected from the dead. Kaya importante yung pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Now, marami pong mga verses na pwede nating talakayin, pero gusto ko pong dumako na sa application. Apply natin to sa ating mga buhay. Number 1, be discerning about teachings that diminish Christ's deity and humanity. Maging aware tayo, maging discerning. Ibig sabihin, dapat alam natin, kaya nating depensahan yung ating pananampalataya. At lahat ng mga teachings, lahat ng mga katuruan na ang ating Panginoong Jesucristo ay binababa. Kumbaga, siya ay Diyos, tapos ginawa lang tao at hindi Diyos. Ito po ay, dapat i-discern natin. Kailangan alam natin kung ano talagang tinuturo ng Biblia. Again, marami pong mga verses dito akong sinulat. Basahin po ninyo, unawain mabuti. Para makita natin na yung ating Panginoong Jesucristo, siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya point number 2 natin, acknowledge both the full divinity and full humanity of Christ. Importante kasi sa ating kaligtasan na nananampalataya tayo sa tunay na Kristo. Hindi pwedeng yung paniniwala natin kay Kristo ay kalahati lang. Kasi kung inihayag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili bilang tao at Diyos, kung inihayag ng Biblia at ng mga apostol si Jesucristo bilang tao at Diyos, dapat panampalatayahan natin kung sino talaga ang ating Panginoong Jesucristo. He is fully God, fully man. Tunay na Diyos, tunay na tao. Truly God, truly man. So, hindi pwedeng kalahating Kristo lang yung panampalatayahan natin. Hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan pag maling Kristo yung pinanampalatayahan natin. And number 3 po, learn from church history as the church is guided by the Holy Spirit. Yung mga sinasamahan natin ng mga churches, we have to make sure na rooted siya sa church history. Ibig sabihin, matitrace mo siya hanggang sa mga apostol. Alam niyo po kasi yung ibang mga relihiyon, hindi naman tayo nakikipag-away o nakikipag-debate, no? Kumbaga, tinatalakay lang natin kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia at kung ano yung makikita natin sa church history. Throughout the church history, yung church, simula sa time ng mga apostol hanggang sa kasalukuyan, naniniwala talaga na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. By the way, yung church, hindi ito religion Religion na samahan na kailangan mong puntahan, mag-join, magpa-member. Hindi yun yung religion ni Jesus Christ. Yung religion ng Panginoong Jesucristo, invisible, at the same time visible. Paano po yun? Invisible siya in a sense na hindi yan yung parang mayroong mga church building na kailangan mong puntahan, umanib ka sa ganong klaseng relihiyon. Yung church ni Jesus Christ, ito yung samahan o masasabi nating assembly na matatawag nating people of God according to the Bible, people of God na nabuhay long time ago. All the people of God ever since the world began hanggang sa time natin ngayon, hanggang sa future. So hindi mo alam kung sino-sino yun. Pwedeng isang tribo sa malayong-malayong lugar na wala namang church affiliation, pero may nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, member ng church ni Jesus Christ yun. Hindi kailangan ng mga relihiyon na sinasubmit pa sa Security and Exchange Commission. Kahit isang tribo sa malayong-malayong lugar, pwedeng maging membro ng church ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, yung church ni Jesus Christ, binubuo ito ng iba't ibang mga samahan na makikita mo all over the world na kahit hindi membro ng hindi kasapi ng isang samahan. Pwede magkakaibang samahan yan, pero lahat nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, we have to learn from church history as the church is guided by the Holy Spirit. Yung church, pinoprotektahan din ng Santong Espiritu. Mula sa mga heresy o sa mga maling katuruan, maganda matuto tayo sa church history. Now, para po sa ating discussion, why is it essential to acknowledge both the full divinity and full humanity of Christ for our salvation? So, pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Heavenly Father, thank you for revealing yourself to us through your Son, Jesus Christ, who is fully God and fully man. I stand in awe of your wisdom and love in sending Him to save us. Help me to stay discerning, to reject false teachings that deny His deity, yung pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo,
or humanity, and to treasure the truth of the Trinity. Guide me as I learn from the faith of those who came before us, trusting in the Holy Spirit's work through the Church. May my life honor Christ's divinity and humanity, and may I grow in faith and understanding. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Brother Marlon. And I just want to greet you belated happy birthday. So kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.